News Updates. Sa ating mga balita, investigasyon ng Senado laban sa umano'y cyber attack ng China, inihain ni Senator Hontiveros. 3.4 million pesos halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa buy-bust operation sa Negros Oriental. Inflation rate bumaba ng 2.8% nitong January 2024. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nais pa imbestigahan ni Senator Risa Hontiveros ang mga nagdaang cyber attack sa website ng ilang ahensya ng gobyerno na umano'y pakana ng isang Chinese state-sponsored cyber intrusion group. Sa inihaing Senate Resolution No. 923 ng Senadora, inaatasan nito ang Senate Committee on National Defense and Security na magsagawa ng investigasyon laban sa nasabing foreign group. Nitong mga nagdaang araw, nagawang mapasok ng mga hacker ang email systems at private domains ng government agencies, kabilang narito ang website ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang kumalap umano ng impormasyon sa bansa ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Saad ni Hontiveros, dapat na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang ginawang panghihimasok ng China kaysa sa charter change. Tinatayang 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang high-value individual sa sibulan sa Negros Oriental gabi nitong Linggo, February 4. Sa ulat ng Negros Oriental Provincial Police Office o NOPO kahapon, February 5, nahuli ang suspect na kinilalang si Rhea, 36 na taong gulang mula sa ikinasang buy-bust operation sa Purok 3 sa Barangay Magatas dakong 9:30 PM ng Linggo. Nasamsam sa suspect ang 540 grams ng suspected shabu, bogus money at 1,000 pesos buy-bust money. Ayon sa NOPO, sinampahan na ng reklamong illegal drug possession and selling ang suspect. Bumaba sa 2.8% ang naitalang headline inflation sa bansa sa gitna ng pagtaas sa presyo ng bigas ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 3.9% noong December 2023 at sa kaparehong buwan ng nagdaang taon kung saan umabot pa ito sa 8.7%. Ayon sa ahensya, bunsod ito ng mabagal na paggalaw ng presyo ng gulay, isda at iba pang pagkaing dagat, maging ang pagbaba sa presyo ng karne, cooking oil, asukal at mais sa buwan ng Enero. Sa kabilang banda, umakyat naman sa 22.6% ang rice inflation ngayong January 2024 mula sa na-record na 19.6% noong December 2023. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.